Pang Ilonggo. Please subscribe And like and share. Magandang gabi, Binyan! Magandang gabi, Laguna! Maraming salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap po sa amin ang ating mga kandidato ng Alyansa para sa Senado. Andito po at ay hinaharap po namin at ipapakilala po namin sa inyo. Ay pinakilala na po ninyo dahil mga sikat po ito. Alam niyo po, mabuti naman po at kayo'y nakarating dito sa ating rally upang makita po ninyo ang mga kandidato po ng Alyansa para sa Senado. Marami po nagtatanong, bakit po ang tawag sa grupo namin ay Alyansa? Madali lang naman po paliwanag dyan. Alam niyo po, kung maalala ninyo ang mga iba't ibang kampanya, makita po ninyo, mga kandidato, pare-pareho po ang suot, pare-parehong kulay. Ngunit kami po, kung titingnan ninyo, iba-iba po ang kulay. Bakit po? Dahil lahat po ay nanggaling sa iba't ibang partido. Ngunit nag-alyansa po kami. Nag-alyansa po kami upang maipagsanib puwersa natin lahat ng pinakamagagaling sa lahat ng iba't ibang partido na sila may magsanib puwersa para tumulong po sa taong bayan, para po tumakbo sa Senado na mailuklok sila sa matataas na posisyon ng Senado ng Pilipinas dahil po nais po nilang tumulong. Nakita naman na po ninyo, narinig po ninyo ang kanilang mga karanasan. Narinig naman po ninyo ang kanilang nagawa na. At narinig din po ninyo ang kanilang mga binabalak at pinapangarap para sa ating bansa. Yan po ang ating mga kandidato. Kaya kung titignan po ninyo sila, ay na isa-isa, ikilatisin po natin isa-isa, bawat masasabi naman po natin, may pagmamalaki natin bawat isa sa kanila. Pinagsamang-hama ngayon natin lahat itong pinakamagagaling, pinakamahusay, pinakamatatalino, pinakamasipag na mga kandidato para sa Senado. At palagay ko naman, kahit sino po natatapat po sa grupong ito ay magdadalawang isip dahil napakabigat po na makaharap itong grupong ito. Kaya ako po, sinasabi ko po, ay marami po na akong pinagdaanan na kampanya. Ngunit ngayon po ay ang pakiramdam ko ay napakapalad ko po na bilang isang Pangulo ay meron akong magiging kasama na mga magigiting na senador. Nakilala ninyo, nakilala ko na magdadala ng kabutihan sa ating bansa. Alam niyo po, sila po ay na lahat po ay sila tawag ko yung kumbaga ay hasang-hasana. Sanay po sila sa trabaho ng serbisyo publiko. Lahat po sila ay ipinamigay na ang kanilang buhay sa taong bayan. Ipinamigay na ang kanilang pawis at sakripisyo para sa taong bayan, para magserbisyo publiko. Kaya po ay lahat ay may pagmamalaki natin. Hindi po ako nahihiya, nahiharap sa inyo. Kung hindi, nais ko pong ipagmalaki sa inyo ang ating mga kandidato. BBM! Maraming salamat po. Naalala ko tuloy ang rally natin. Alyansa na ang sigaw natin. Alyansa! 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 Ayan po. At para hindi niyo po makalimutan, pagdating ng Mayo, na ang ating mga kandidato. Tingnan po natin. Ito pong mga kandidato nakaharap po sa inyo ngayong gabi. Andito po, karamihan po sa kanila ay dumaan po sa Senado. At marami na nga po, na kagaya na nabanggit ni Senator Soto, mga seasoned citizens. Meron din tayo mga baguhan na papasok. Ngunit, marami po sa kanila ay dumaan na sa Senado. Andiyan po, si Senator Cayetano.
Andiyan po si Senator, uy, birthday pala ni Senator Cayetano. Happy birthday, Senator Pia. Nakita naman po ninyo kung anong klase serbisyo. Birthday na birthday niya. Magpaparty sana, kung tayo lang, magpaparty tayo sa kasama ng mga pamilya namin. Siya gusto na, nandito siya sa binyan, kasama ninyong lahat. Binyan na ng talaga. Kaya po, ang mga nagsisita dito, si Senator Cayetano, si Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino po. Ay maaasahan po ninyo ito. At sila po ay sanay na po. Alam po nila ang gagawin. Si Senator Soto nga, hindi lamang senador, kundi naging Senate President pa po. At masasabi ko po, dahil nung senador po ako, siya po ang Senate President namin. Kaya naman po nakikita namin, nagtatalo-talo kami mga senador para yung debate namin. Minsan hindi magkasundo, ay nakahanapan po na ng paraan ng magaling na Senate President ko. Ito si ating Senator Tito Soto na naging Senate President noon at magiging senador muli sa darating na Mayo. Ang kalahati naman sa ating mga kasamahan ay dumaan sa mababang kapulungan. Naging congressman po. Ang mga naging congressman po dito sa ating grupo ay si Congressman Abalos, Congressman Abalos, na nakasampala natin ngayong gabi. Si Congressman Abalos, si Congressman Binay. Si Congressman Binay nga, seatmate ko sa Congress. Kaya po kami nakatagal ng ilang termino sa Congress dahil lagi kami naghahalakhakan habang binibigay naman namin ang oras at trabaho. Andyan din po ang naging congressman, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Wala pong mga bagito ito sa pagsusunat ng mga batas. Wala po sa kanila ay mga baguhan. Kaya't maasahan ninyo kapag sila ay nahalal na at umupo sa Senado ay mula pa sa unang oras na kanilang pagserbisyo. Sa unang oras ng unang araw, makita po ninyo, magsisimula na kaagad ang kanilang trabaho. Hindi na po kailangan mag-on-the-job training. Alam na po nila ang gagawin nila. Alam na po nila kung paano paandarin ang pamahalaan. Alam po nila kung paano sumulat ng magagandang batas para matulungan ang ating mga kababayan. At ang ilan naman po sa kanila, apat po ay dumaan po, nagkaroon, humawak po ng cabinet level position. Ibig sabihin, kahit hindi po sekretary, ang kanilang rangko po sa pamahalaan ay parang cabinet secretary. Andito po si cabinet secretary ng DILG, Secretary Benhur Abalos. Bakit po siya naging DILG secretary? Alam niyo po, kaya po naging DILG Secretary po si Benhur Abalos. Dahil po nung ako ay umupo bilang Pangulo, ay naghahanap po kami ng pinakamagagaling para ilagay sa kabinete. Sa DILG po, local government po, ay nag-isip kami ng malalim. At nag-isip namin, sino ba ang sa mga kilala natin ang nakakaunawa ng mabuti sa mga trabaho na ginagawa ng ating mga local government. Sino ba ang sanay na makipag-ugnayan sa iba't ibang local government na pinagkakasundo para maging magandang koordinasyon ng local government at saka national government. Isa lang po naisip natin, kaya siya po ay ginawa natin DILG Secretary Benhur Abalos. Ang si Erwin Tulfo rin
ay siya po ay naging DSWD Secretary. Ganon din po. Nung ako yung unang upo bilang Pangulo, iniisip ko, DSWD, ang trabaho ng DSWD ay magdala ng tulong sa mga naging biktima nasa Lanta, sa Bagyo, sa Lindol, sa Bulkan, at walang masipag na tumulong sa tao. May tunay na puso na nagmamahal sa kanyang kapwa Pilipino. Ay pagka iniisip po natin, sino nga ba yun? Ang taong walang ginawa, habang pagkagising hanggat matulog, wala na pong ibang ginawa kung hindi isipin kung paano tulungan ang mga maliliit at mga nangangailangan, ang mga naaapi at mga walang boses. Kaya po, ang naging DSWD Secretary ko po ay si Secretary Erwin Tulfo. Si Senator Tolentino naman po, siya po ay MMDA po siya. Metro Manila Development Authority. Napakahirap po na trabaho yan. Dahil po, ang trabaho ng MMDA, ipagsama-sama ang lahat ng mga lungsod, mga bayan ng Metro Manila, ng NCR, at para magkasundo sila, para maging lahat ng proyekto na ginagawa ng MMDA ay maging matagumpay. At yan po ang kanyang ginagawa. At nung panahon po niya, meron po akong maikikwento sa inyo. Nung kami po ay nasa Tacloban, nasa Leyte po, nang pagkatapos po ng Yolanda, kami na nandun, kami na tigaroon, ay nagmamakaawa na sa national government na magpadala ng tulong. Nag-aantay po kami ng kahit ano, na relief goods, kahit na ano, tubig, kahit na ano, na maiparating sa mga naging biktima ng Yolanda, napakalakas na bagyo. Alam niyo po, nagulat po kami. At nakita namin, may truck na dumating na MMDA, dala-dala po ni Senator Tolentino. Dala-dala niya, sabi ko. Biruin ninyo, galing pang Maynila, naipaabot niya hanggang sa Tacloban, Leyte, hanggang sa Samar, pinaabot niya yung kanyang heavy equipment. Kaya hanggang ngayon, kami po na tiga Leyte, kami po ng mga waray-waray, hanggang ngayon ay nagpapasalamat po kay Senator Tolentino sa napakalaking tulong. Marami po siya nasalba na tao dahil sa kanyang ginawa. At tungkol din sa Yolanda, ang ating butihing Senator Ping Lacson, siya po ang namuno siya ay naging Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery. Ang ibig sabihin po, siya ang namahala ng pagdaan na ng bagyong Yolanda. Siya po ang namahala para sa pagpatayo ng mga bagong bahay, pagpaayos ng mga kalsada, pagpaayos ng mga iba't ibang water system, lahat yung kuryente namin, ay siya po ang namahala niyan. At maraming kundi po sa kanya, ay palagay ko hanggang ngayon naghihingano pa ang Eastern Visayas. Malaki po ang pinagbago ng Eastern Visayas dahil sa trabaho po ni Senator Ping Lacson. Ngunit bukod pa ron, kahit na cabinet level position yun, si Senator Lacson naging hepe ng PNP, hepe ng pulis ng buong Pilipinas. At hindi ko makalimutan, pag unang-unang press conference niya, nung ginawa siyang chief PNP, ay sabi niya, susukatin daw niya yung mga bewang ng mga pulis dahil pagka malalaki daw ang tiyan, hindi makatrabaho ng mabuti. Kaya naman makita mo yung mga pulis ngayon, malalakas sa katawan at handa na magserbisyo. At noong panahon po niya bilang Chief PNP, yun ang panahon na ang approval rating ng PNP ng ating buong bansa ay ang pinakamataas na approval rating na naabot ng PNP. Hanggang ngayon po, sa buong kasaysayan po, hindi na naulit yon. Hanggang ngayon po, hindi pa naulit yon. Kaya po, yan po ang mga performance ni Chief Ping Lacson nung panahon niya sa PNP.
Kaya naman, makita ninyo ang kanilang karanasan ay mula sa local hanggang sa national, hanggang sa cabinet position. Kabisado po nila lahat ng pangangailangan. Kabisado po nila, alam po nila kung paano aayusin at tugunan ang mga problema na hinangarap natin mga Pilipino. Ilan po sa kanila din, kaya local government, pag-usapan natin. Ilan po sa kanilang naging gobernador. Andiyan po ang gobernador ng lungsod ng lalawigan ng Pampanga, ang ating butihing gobernador, Governor Lito Lapid, na ikwento yata niya sa inyo kung ano yung mga nagawa niya. Kung nakita po niyo ang Pampanga, parang Laguna po. Ang bilis ng pagunlad, ang ganda po ng naging development doon. At masasabi natin, yung sinimulan ni Governor Lito Lapid noong panahon niya bilang gobernador ay nagbubunga na. At ito siguro kilala ninyo. Sino naging gobernador ng Cavite? Dito sa ating mga kasama. Ayan. Hindi ko na nga pala kailangan ipakilala. At ang ating gobernador ng Cavite, ang Governor Bong Revilla. Kayo naman karating lalawigan ninyo ang Cavite. Nakita ninyo, parang Laguna din po ang naging pag-unlad ng Cavite. At yun din, kagaya po ng ating mga ibang local official na nandito ngayon na tumatakbo bilang senador. Kagaya po sa kanila, lahat po ng mga pangyayari ay masasabi natin na simulaan po ng panahon ni Governor Bong Revilla sa Cavite. Meron din po tayo mga mayor ng malalaking lungsod. Nabanggit na po yata niya na si Mayor Benhur Abalos ng Mandaluyong City. Masarap siguro yung merienda ninyo at malalakas ang boses ninyo. Nagpakain nga pa si Benhur. Siya po ay naging mayor ng Mandaluyong at nung panahon niya bilang mayor, marami po siyang sinimulan. Marami siyang mga inisyatibo. Kaya po, marami siyang natanggap ng mga premyo at kinikilala po siya bilang isa sa pinakamagaling na mayor sa buong Pilipinas. Kaya yan po ang ating naging mayor, Mayor Benhur Abalos. Nabanggit na rin po yata ni Senator Ton na siya ay malapit lang papunta dito sa masatuto muna na papunta dito sa highway. Mapupunta mo siya yung kanyang kung saan siya naging mayor po ng Tagaytay City. Ang ating buting Mayor Tol Tolentino. Kanya-kanya niyo po. May experience din po sa local government. At tatanong ko sa inyo, alin ang pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas? Salamat po. Ha? Makati. Tumpak. Talaga naman. Ang Makati City ang pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Dahil nandun po yung mga malalaking negosyo. At iisipin niyo po, kung ikaw ay naging mayor ng pinakamayaman na lungsod ng buong Pilipinas, ay napakadali po ng trabaho mo. Dahil marami kang pondo, marami kang pwedeng gawin. Alam niyo po, yung ating mayor ng Makati, si Mayor Abby Binay, ang ginawa po niya sa malaking ng pondo, ipinamigay po sa taong bayan. Ginawang libre ang dami-dami pong benepisyong natatanggap ng mga taga Makati dahil po ay lahat ng nahahawakan na pondo ng ating butihing mayor ay ipinapasa at ibinibigay sa taong bayan. At hindi po natin dapat makalimutan
At nabanggit rin po yata na si Senator Tito Soto, naging Vice Mayor din yan ng Quezon City. At mula sa Quezon City po, dahil isa rin sa pinakamayaman at pinakamalaki na lungsod sa buong Pilipinas, ay marami pong gumaya na lungsod doon sa kanilang ginawa sa Quezon City na sinimulaan po noong Vice Mayor Tito Soto. At pag-uusapan naman po natin ay